Radio. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Estrella at sumulat ako sa inyo, Papa Dudut, para ibahagi ang kwento ng dalawang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Sina Sol at Luna. Taong 1970s noong pareho silang natutong umibig pero sa kasamaang palad. Ang mga taong inibig nila ay nawala sa kanilang mga palad. Si Sol ay nakaranas ng malalangit at lupang pag-ibig, kung saan ay hindi niya naabot ang estado ng babaeng kanyang minahal na si Belen. Sa kabilang banda, nagdadalamhati naman ang puso ni Luna nang mawala sa kanyang lalaking pinakamamahal niya na si Manuel dahil sa isang aksidente. 5 taon simula nang pumanaw si Manuel. Nanatiling sarado ang puso ni Luna para sa panibagong pag-ibig. Si Manuel ang pinakaunang boyfriend niya, Papa Dudut. At para sa kanya noon ay wala nang makahihigit pa sa pagmamahal na ipinadama nito sa kanya. Kaya naman sa halip na hanapin sa ibang tao ang pag-ibig na nawala ay hinayaan na lamang niya ang puso niya na magluksa. Malaki naman daw po ang naitulong ng oras at panahon para maghilom ang sugat sa puso niya. Nakatulong din na noong mga panahong yon ay nakahanap siya ng panibagong trabaho. Mula sa pagiging kasambahay sa pamilya ng kaibigan niyang si Patricia, ay nagkaroon ng opportunity si Luna na ipakita ang galing niya sa pagluluto. Sa tulong ni Patricia ay nakapagtrabaho sa kusina si Luna noong nagtayo ng sariling restaurant ang isa sa mga kaibigan ng mga magulang nito. Kumusta ka naman sa bagong trabaho mo? Maayos naman. Madaming tao. Nakakapagod pero masaya. Kasi nagagawa ko yung gusto kong gawin at yun ay ang magluto. Sabi ko nga, bagay sa'yo yung trabahong yun eh. Kasi alam kong mahal na mahal mong pagluluto. Talagang kilalang kilala mo na ako, no? Oo naman. Hindi lang kaibigan ang turing ko sa'yo, kundi parang nakababatang kapatid na rin. Kilalang kilala na talaga kita. Salamat. Maswerte ako na nakilala kita. Kayo ng mga magulang mo. Malaki ang naitulong niyo sa buhay namin. Kaya habang buhay kong tatanawin ng utang na loob lahat ng mga bagay na nagawa niyo sa akin at sa pamilya ko. Walang anuman. Kung ano man ang meron ka ngayon, yun eh dahil karapat-dapat ka sa mga biyayang natatanggap mo. Matanong ko lang, yung puso mo, kumusta naman? Maayos na. May naiwan pang bakas mula sa sugat. Pero maayos na. Naghihilom na. Nakakapanghinayang ano? Huwag mo nang balikan yan. Paiiyakin mo na naman ako eh. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga maiwasang maalala si Manuel kasi sobrang ganda ng naging pagsasama niyo. Nakakalungkot lang na maaga siyang binawi mula sa'yo. Hindi natin hawak ang buhay natin eh. Kahit gaano pa tayo kaingat, kung yung mga tao sa paligid natin walang respeto sa buhay nila, may madadamay at madadamay talaga. Ano na kayang balita sa nakabangga sa kanila? Ang sabi may nasagasaang tao rin daw yung sasakyan habang tumatakas eh. Hindi ko alam. Simula nung nawala si Manuel, hindi ko na binalikan yung puntong yun ng buhay ko. Masakit eh. Pinilit ko na lang yun na ibaon sa limot. Hayaan na lang natin na karmang sumingil dun kung sakali mang hindi pa siya nahuhuli. Tama. Ikaw naman, kumusta ka na? Eto. Masaya na ang puso. Talaga? Sinagot mo na ba yung manliligaw mo? Oo, makulit eh. Ayaw akong tantanan. Nakakatuwa naman. Sabi ko sa iyo eh, bagay kayong dalawa. Lagi naman ganyan ang sinasabi mo. Lahat na lang ng lalaki bagay sa akin. Totoo naman kasi. Ikaw ba? May kumakatok na ba dyan sa puso mo? Naku, wala. Wala muna akong plano dyan sa pag-ibig na yan. Totoo ba? Bakit parang iba yung narinig ko sa boss mo? Bakit? Ano bang sabi? Ang bali-balita lang naman, may nagpapapansin daw sa'yo dito sa trabaho. Totoo ba? Yun ba? Wala yun. Si George lang yun. Lang? Pwede siyang maging asawa mo sa hinaharap tapos nilalang mo lang.
Hindi mangyayari yun. Malabong mangyari yun. Bakit naman? Kasi sarado pa tong puso ko. Hindi pa ako tumatanggap ng taong papalit sa pwesto ni Manuel. May punto ka naman pero sana wag mong hayaang nakasara yung puso mo kasi kapag nagtagal, baka makalimutan mo na kung paano magmahal. Hindi ko naman tuluyang isinasara yung posibilidad. Pero sa ngayon, hahayaan ko muna manatili dito sa puso at isip ko yung mga masasayang alaala namin ni Manuel. Kasi natatakot ako na kapag may bagong dumating sa buhay ko, baka tuluyan ko na siya makalimutan. Hindi mo siya makakalimutan. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi nakaukit na si Manuel sa puso mo. Hindi na yun mawawala pa. Aminado naman daw po noon na noong mga panahong yon ay lagi pa rin dumadapo sa isipan ni Luna si Manuel. Nasasayangan kasi siya sa maganda sanang future nito dahil napakabata niyang nawala. Sa kasamaang palad, Papa Dudut, ay hindi na nila nahanap kung sino ang nakabangga sa kanya na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Pero kahit na ganoon ay pilit na tinanggap ni Luna ang katotohanan dahil wala naman siyang magagawa ukol sa nangyari. Ipinagpapasa Diyos na lamang niya ang lahat dahil alam ni Luna na hindi natin hawak ang buhay natin at hindi din natin alam kung papaano ang magiging ikot ng mundo. Simula noon ay nahirapan na si Luna na buksan ang puso niya para sa ibang tao. May pagkakataon nga noon na isang katrabaho ang sumubok na manligaw sa kanya. Mabait naman daw ang lalaki. Maalaga, gentleman at nakakatuwa siyang kasama. Hinayaan niya itong manligaw sa pag-aakalang matututunan din niyang gustuhin ang lalaki. Pero kahit na anong pa-impress ang gawin ng lalaki sa kanya, ay hindi pa rin talaga siya nagustuhan ni Luna. Hindi raw kasi niya maiwasang ipagkumpara si Manuel sa mga bagong lalaki na nakikilala niya sa buhay. Napakataas daw ng standard na sinimulan ni Manuel. Kaya ngayon ay hindi na tinanggap ni Luna ang mga lalaking hindi kayang higitan o pantayan man lang ang pagmamahal at pag-aalagang ibinigay sa kanya ng namayapan niyang boyfriend. Dahil doon ay nanatiling single si Luna sa loob ng 5 taon, simula nang nawala si Manuel, Papa Dudut. Luna! Oh, Patricia! Sandali lang. Ilalagay ko lang sa supo tong in-order mong pagkain. Ay, salamat. Naubusan ako ng ulam sa bahay. Mabuti na lang naalala kita kaya dumaan na ako rito sa resto bago ako umuwi. Heto, dinagdagan ko yan para sa'yo. Salamat. Walang ganang tao ngayon ah. Wala nga Medyo matumal ang customer ngayon. Pwedeng-pwede ka makipagchismisan ngayon kung ganun. Pwede naman. Basta walang customer, pwede. Tsaka kilala ka naman ng boss ko Ano bang ichichismis mo? Ikaw ang kailangang magchismis. Ano nangyari sa manliligaw mo? Si George? Oo, George yata yung nabanggit na pangalan sa akin. Basta yung nakwento mo dati na nagbibigay motibo. Ano nangyari sa kanya? Wala nangyari. Bakit naman? Hindi ko mapilit ang puso ko Kahit nautusan ko pa to na bigyan ng pagkakataon si George, wala talaga ayaw. Kaya yon, sinabi ko na lang sa kanya yung totoo. Ano ba kasi yung pumipigil sa'yo? At bakit ayaw mo pa makipagrelasyon sa ngayon? Hindi ko alam Huwag mong irasan ng pamilya mo kasi nakakapagbigay ka na sa kanila ngayon. Oo, alam ko. Kahit papano, nakakaraos na kami sa pang-araw-araw namin. At hindi na kami namomroblema kasi pati mga kapatid ko natulungan ko na sila makahanap ng trabaho. Wala nang kaso sa akin kahit nabigyan ko pa ng atensyon tong puso ko. Ganun naman pala Bakit hindi mo sinagot si George kung ganun? Ayun nga. Hindi ko lang talaga nakikita si George bilang kapareha ko sa buhay. Ano bang itsura ng George na to? Nandyan ba siya? Para makita ko nga. Wag na. Ikaw naman, Patricia, nakakahiya. Titingnan ko lang naman. Baka hindi mo siya gusto kasi pangit siya. Hindi naman ako tumitingin sa panlabas na anyo Ano nga? Anong hindi mo gusto sa kanya? Saan banda siya bagsak?
May itsura naman si George. Mabait siya. Mahilig magpatawa. Kaso, Hindi ko alam. Basta, kahit gaano ko kagusto makipagrelasyon, kung ayaw talaga ng puso ko, wala na akong magagawa. sa bagay, mahirap nga namang ipagpilitang gustuhin ang ayaw mo. Sayang. Bakit naman sayang? Akala ko kasi magkakaroon ka na ng date eh. Wala naman sa akin kahit wala pa akong nobyo ngayon eh. Ang gusto ko kasi, magkaroon ka ng kasama kapag dumating na yung araw na pinakahihintay ko. Anong araw naman yun? Araw ng kasal ko. Ikakasal ka na? Oo! Nag-propose na sa akin yung boyfriend ko. Talaga? Congrats! Ang bilis naman. Anong sabi nila, ma'am? Siyempre excited din sila para sa akin. Natutuwa ako para sa iyo, Patricia. Parang kailan lang nung pinag-uusapan natin yung future natin. Tapos ngayon, heto na tayo. Unti-unti na nating naaabot yung mga pangarap natin. Oo nga. Kaya dapat ikaw maghanap ka na ng date para sa kasal ko, ha? Naku, parang mahihirapan tayo dyan. Huwag kang matakot sumugal ulit. Alam ko mahirap ipusta ang puso sa isang bagay na walang kasiguruhan pero tsaka ko na makakahanap ka rin ng taong para sa'yo. Wala naman daw kaso kahit na mag-isa lamang sa buhay si Luna noon. Sa katunayan, Papa Dudut ay mas nasuportahan pa niya ng maayos ang pamilya niya noon dahil iisa lang ang goal niya ng mga panahong yon. At yon ay ang makatulong sa mga magulang niya. Simulat sa Paul ay yun naman talagang naging hangarin niya. Kaya malaki ang pasasalamat niya na unti-unti na niyang natutupad ang buhay na gusto niyang ipadama sa kanyang pamilya. Maganda ang trabahong pinasukan ni Luna, Papa Dudut. Maliban sa pagluluto na talaga ang passion niya, ay malaki ang pasasalamat niya dahil mabait at maalaga sa mga staff ang naging boss nito. 3 silang kusinera sa restaurant at pang-4 ang boss niya na siyang namamahala sa restaurant. Tumagal si Luna doon hanggang sa nakuha niya ang tiwala ng kanyang boss. Kalaunan ay sa kanya ibinigay ang tungkulin na mamuno sa kusina. Para kay Luna, hindi pa niya tuluyang naaabot noon ang pangarap niya sa buhay. Pero kahit papaano ay thankful na siya dahil hindi na sila katulad ng dati na isang kahig, isang tuka. Enjoy na noon si Luna sa buhay na meron siya. Hanggang sa isang araw ay biglang nagparamdam ang tadhana. Papa Dudut, patapos na noon ang taong 1975 nang ang mundo niya at ang mundo ni Sol ay pinagtagpo sa hindi inaasahang pagkakataon. Papa Dudut, ang kwento sa akin ay pauwi na raw noon si Luna galing sa trabaho. Ginabi siya ng uwi dahil kinailangan nilang bumuo ng special menu para sa paparating na Kapaskuhan. Bilang siya na ang namumuno sa kusina ng restaurant noon, ay sa kanya nakasalalay ang mga pagkaing ihahain ng naturang restaurant. Habang naglalakad siya papunta sa sakay ng jeep, ay isang lalaki ang nakasabay niya sa kanyang pagtawid. Halatang pagod ang lalaki at parabang wala sa kanyang sarili. Nakayuko lamang ito at nakatingin sa semento na parabang napakalalim ng kanyang iniisip. Maya-maya ay bigla itong tumawid ng hindi tumitingin sa kanyang paligid. Agad napansin ni Luna ang paparating na taxi at bago pa man magkaroon ng aksidente ay hinabol ni Luna ang lalaki at sa kanya ito hinila pabalik. Dahil sa panik ay natapilok pa si Luna at nawala ng balanse. Sinubukan siyang saluhin ng lalaki pero pareho silang sumubsob sa kalsada. Mabuti na lang daw at walang tao ng mga oras na yon dahil nakakahiya raw ang eksenang yon, Papa Dudut. Namimilipit sa sakit si Luna dahil nadali ang paa nito. Agad naman siyang tinulungang bumangon ng lalaki at sinamahan siyang maupo sa malapit na waiting shed. Aray ko. Iba ako. Miss, ayos ka lang ba?
Miss, Sa tingin mo mukha ba ako maayos? pasensya ka na. Halika, tulungan kitang bumangon. Doon na muna tayo sa waiting shed. Aray ko. Maupo ka ron. Ikaw kasi, ano bang ginagawa mo? Papatay mo ba ang sarili mo? Pasensya ka na. Hindi ko napansin yung paparating na sasakyan eh. Pasensya. Ako patuloy yung napahamak dahil sa'yo. Pasensya na po. Hindi ko naman sinasadya eh. Masakit ba talaga? Hindi masakit. Kita mo, nakangiti pa nga ako. Maupo ka muna rito. Aray, pati balakang ko tumama sa kalsada. Amin na yung paa mo. Hihilutin ko. Huwag na. Baka lalo pang lumalayan kapag ginalaw mo. Magaling akong manghilot. Ako ang nagmamasahe sa mga paa ng tatay ko. Ano nangyari sa tatay mo? Ayun, hindi na makalakad. Siraulo ka, tapos hihilutin mo tong paa ko? Paano kung hindi na rin ako makalakad? Hindi naman dahil sa paghihilot ko kaya hindi na makalakad si tatay. Nabangga kasi siya kaya hindi na siya makalakad. Paminsan-minsan, hinihilot ko siya kahit na wala ng pangramdam yung paa niya. Ano ba nangyari sa kanya? Pauwi na galing trabaho si tatay nung may nakita siya nagbanggaan sa highway. Uusisain sana niya yung nangyari kaso biglang kumaripas palayo yung isang sasakyan. Ayun, nadamay pati si tatay. Nasagi siya nung patakas ng sasakyan. Banggaan? Iyan ba yung... Yung may namatay? Oo, ang balita ko, engineer daw yung binawian ng buhay. Kakilala ko yung namatay. Talaga? Oo. Dati ko siyang nobyo. Hala, ang galing. Anong magaling doon? Hindi, ang ibig kong sabihin, may connection pala tayong dalawa. Kasi yung tatay ko at nobyo mo, isa lang pala ang naka-aksidente. Ano ngang magaling doon? Sorry, wala. Walang magaling sa nangyari. Heto, bebendahan ko na lang ng panyo tong paa mo. Lagyan mo na lang ng yelo pagka uwi mo para hindi mamaga. Pasensya ka na, hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo bago ka tumawid sa kalsada. Wala lang talaga ako sa wisyo ngayon. Alam ko naman na lahat tayo ay may pinagdadaanan. Pero wag mo naman bigyan ng problema ang pamilya mo kapag ikaw naman yung naaksidente. Alam ko, pasensya ka na talaga. Pasensya na rin sa nangyari sa boyfriend mo. Wala yun. Nga pala, wala ka bang balita sa nakaaksidente sa tatay mo at kay Manuel? Wala pa eh. Ang sabi, mayaman daw kaya hindi mahuli-huli. Baka nga nahuli na pero dahil may kaya, baka di na natin makukuha yung hustisya. Ang hirap talaga kapag wala kang laban sa mayaman. Sa sumunod na araw ay kinailangang umabsent ni Luna sa trabaho dahil nahirapan siyang maglakad. Hindi niya kayang mag-commute kaya nagpaalam na muna siya sa boss niya. 2 araw siyang absent noon sa trabaho niya, Papa Dudut. Halos isumpangan niya si Sol. Kung hindi kasi dahil sa kanya ay hindi sana nasayang ang 2 araw na sahod niya. Ganon pa man ay wala na siyang nagawa at hinintay na lamang niyang maghilom ang paa niya bago siya bumalik sa kanyang pagtatrabaho. Papa Dudut, muling nagtagpo ang landas nila Luna at Sol matapos ang ilang araw. Pauwi na ulit galing sa trabaho si Luna noong bigla siyang nilapitan ni Sol para kumustahin. Kwento ni Sol, ay ilang araw na pala niyang inaabangan si Luna sa may waiting shed kung saan sila nagkakilalang dalawa. Nakukonsensya raw kasi siya sa ginawa niya kaya para mapanatag ang loob ay gusto niyang humingi ulit ng dispensa sa dalaga. Hindi naman nagtanim ng sama ng loob si Luna sa lalaki dahil mabilis din namang nakarecover ang paa niya. Iika-ika man ay nailalakad na niya ito ng maayos kahit papaano. Saglit na nag-usap ang dalawa at sa sumunod na araw ay nagkita ulit sila para naman maibalik ni Luna ang panyong ipinahiram sa kanya ni Sol. Nung hapon na yon ay naisipan ng dalawa na magkita sa isang kainan pagkatapos ng kanilang trabaho. Mabuti naman maayos na yung paa mo. Oo. Sinunod ko yung sinabi mong lagyan ng yelo. Pasensya na ulit ha.
Babawi na lang ako. Ako na magbabayad dito sa kinakain natin. Wag na. Hayaan mo na akong bumawi. Ayoko lang kasi na isipin mo na inaabuso kita. Pero sige, kung gusto mong bumawi, hahayaan kitang bumawi. Wala namang pang-aabusong nangyayari. Isipin mo na lang na ito ang kabayaran sa katanghang ginawa ko nung araw na natapilok ka. Sa bagay, 2 araw din kasi akong absent sa trabaho eh. Kaya marapat lang pala na ilibre mo ko ngayon. Ano ba kasing meron nun at parang wala ka sa sarili mo? May problema ako sa puso eh. Ha? Pero ang bata mo pa. Hindi naman literal. Ah, akala ko naman may sakit ka sa puso. Bakit? Anong nangyari? Yung babaeng mahal ko kasi, napunta sa iba. Ganun ba? Bakit mo siya hinayaang mapunta sa iba? Wala eh. Hindi kasi kami bagay para sa isa't isa. At paano mo naman nasabi yan? Mayaman siya, tapos mahirap lang ako. Hindi naman problema yun eh. Kapag nagmamahalan kayo, malalampasan niyo ang bawat problemang ibabato sa inyo. Hindi yun ganun kadali. Hindi naman to drama sa radyo na nagkakatuluyan ng mga taong langit at lupa ang pagitan. Hindi mo siguro kasi ipinaglaban, kaya ganun na nangyari. Ikaw ba? Anong gagawin mo kung kunwari ako yung boyfriend mo tapos bigla mong nalaman na nagkaroon ako ng anak sa ibang babae? Siyempre, masasaktan. Ako yung karelasyon mo. Paano ka magkakaroon ng anak sa iba? Ibig lang sabihin nun, niloloko mo ko at para sa akin, kapag niloko mo ko, hindi na kita pagbibigyan pa. Kung ganun, tama lang pala yung ginawa ko. Sandali. Ibig mong sabihin na buntis siya ng ibang lalaki? Yung babaeng mahal mo? Oo, ganun na nga nangyari. Gusto naman niyang salbayin yung relasyon namin. Gusto niyang makipagtanan sana, kaso hindi ako tumuloy kasi nga nalaman ko may bata na sa sinapupunan niya. Pero mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Oo, mahal na mahal. Kaya nga ako nagkakaganito eh. Ang daming katanungan sa isipan ko ngayon. Paano kung tinanggap ko na lang yung bata? Paano kung nagtanan na lang talaga kaming dalawa? Baka sakaling hindi na ako nasasaktan ngayon. Alam mo, maganda yung naging desisyon mo. Bakit mo naman nasabi? Ang bata, nabubuo sa pamamagitan ng 2 tao. Maliban na lang kung pinuwersa yung ex mo na mukhang hindi naman base sa pagkakakwento mo. Ibig sabihin nun, hindi tapat sa'yo yung babae. Hindi rin. Alam ko na mahal ako ni Belen. Pero nagkaroon siya ng anak sa ibang lalaki, tama ba? Tama, pero... Doon pa lang, tama lang ang ginawa mong desisyon. Mahirap ka, oo. Pero kahit na ganun, karapatan mo pa rin magkaroon ng karelasyon na tapat at walang halong panluloko. Maniwala ka sa akin, marami pang babae dyan. Ay, marami nga. Pero iilan lang katulad ni Belen. Kung ako sa'yo, kalimutan mo na yung Belen na yan. Ikaw ba? Nakalimutan mo na ba agad yung nobyo mo? Iba naman yung sa amin eh. Nawala sa akin si Manuel hindi dahil nagloko siya, kundi dahil sumakabilang buhay na siya. Pero mahal mo siya. At ganun din ako. Mahal ko si Belen. Sana maintindihan mo yun. Naiintindihan kita. Pasensya na kung masyado akong nanghihimasok. Tama naman yung mga sinabi mo. Masakit nga lang marinig ang katotohanan. Papadudot, doon na po nabuo ang hindi inaasahang pagkakaibigan sa pagitan nila Sol at Luna. Simula noon, kapag may oras sila ay naghihintayan sila sa lugar kung saan sila unang nagkita para pag-usapan ang naging araw nila. May mga pagkakataon din na lumalabas sila para magliwaliw. Unti-unti ang pagkakaibigan nilang yon ay nakabuo ng matatag na pundasyon. Sa kanilang pagsasama, Papadudot, ay maraming napagtanto si Luna na pagkakahalin tulad nila ni Sol at Manuel. Tulad ni Manuel ay mabait at maalaga din si Sol. May mga bagay itong ginagawa sa kanya na dating ginagawa na sa kanya ng namayapan niyang nobyo. May tinatago rin po itong kakulitan at minsan kahit matigas ang ulo ay lagi naman siyang nauunang magpakumbaba. Kaya siguro mabilis na gumaan ang loob ni Luna sa binata dahil nakikita niya si Manuel dito.
Tumagal ng ilang taon ang pagkakaibigan nila hanggang sa napansin ni Luna na unti-unti na palang nahuhulog ang loob niya kay Sol. Para kay Luna, si Sol ang bagong araw sa buhay niya. Mahabang panahon din kasi na wala siyang ibang ginawa kundi ang kumayod para sa pamilya. Noon lang ulit niya naramdaman kung paano maging masaya sa tulong ng ibang tao. Kaso nga lang ng panahon na yon, ay hindi pa rin nawawala sa puso ni Sol ang babaeng unang nagpatibok sa puso niya. Hanggang noong mga araw na yon ay si Belen pa rin talaga ang nakaukit sa puso niya, Papa Dudut. Alam ni Luna noon na may ibang babae pa rin nilalaman ng puso ni Sol. Ganun pa man ay nanatili pa rin siya bilang kaibigan para sa binata. May punto nga noong sinusubaybayan pa nila si Belen na parang stalker. Nung nakita ni Luna kung ano ang itsura ni Belen ay saka lang niya na-gets kung bakit hirap pa si Sol na pakawalan ang babae sa buhay niya. Sobrang ganda daw kasi ni Belen, Papa Dudut. Parang modelo ang dating, parang anghel. Parang sa kanya na ibinuhos lahat ng kagandahan sa mundo. Kaso nga lang, kahit anong gawin ni Sol, ay kasal na ito. May anak na si Belen at may sarili ng pamilya. Maganda na ang buhay nito kasama ang asawa niya. Masakit para kay Luna na makitang nasasaktan pa rin noon si Sol tuwing nakikita niyang masaya na si Belen sa sarili nitong buhay. Pero ang mas masakit pa para sa kanya ay nandun naman siya na pwedeng pumuno sa sugatan niyang puso. Kaso nga lang ay hindi ito makita ni Sol dahil bulag pa siya sa pagmamahal nito para kay Belen. Ang ginawa na lang ni Luna ay tinulungan niyang binata na mag-move on. Tinuruan niya si Sol kung papaano gawin at lutuin ang mga paborito niyang pagkain. Nahilig din noon sa pagkatanim si Luna kaya ibinahagi rin niya ang hobby niyang yon sa binata. Ang nakakatuwa, Papa Dudut, kahit na hindi naman daw talaga interesado si Sol sa mga ipinagagawa sa kanya noon ni Luna, ay sinasabayan pa rin niya ito. Kahit papaano ay nakatulong daw naman yon para matanggal sa isipan niya si Belen. Sa mga araw na magkasama sila ay mas lalo pang lumalim ang pagkagusto ni Luna kay Sol. Dahil wala na siyang ibang mapagsabihan tungkol sa nararamdaman niya, ay nilapitan niya ang kaibigan niyang si Patricia para magpatulong sa lumalalang pagkagusto niya para kay Sol. Patricia, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Paano kung umiibig ka sa taong may iniibig ng iba? Anong gagawin mo? Hoy, bawal yun! Bawal mang-agaw ng pagmamayari ng iba. Hindi naman siya pagmamayari ng iba. Tsaka wala naman akong aagawin kung sakali. Ang tinatanong ko sa'yo, paano kung nahuhulog na yung loob ko sa isang tao na iba naman ang gusto? Sandali lang. Ito bang katanungan mong to may halong katotohanan o tanong lang ba talaga? Totoong tanong, may minamahal na ulit tong puso ko. Totoo! Congrats! Huwag ka muna magsaya. May problema nga eh. Oo nga pala. Ano ulit yung tanong mo? Ganito kasi, may nakilala akong lalaki. Pangalanan natin yung lalaking yan, ha? Sino siya? Si Sol. Nakilala ko lang siya sa daan habang pauwi ako noon. Itong Sol na to, nagustuhan mo dahil... Dahil mabait siya. Marami siyang katangian na halos kapareho ng kay Manuel. Kaso hindi ka niya gusto. Hindi ko alam. Hindi pa naman niya alam na may gusto ako sa kanya eh. Kaya hindi ko rin malalaman kung may gusto siya sa akin ngayon. Basta ang alam ko, yung puso niya ay tumitibok pa rin hanggang ngayon para sa ibang babae. Naku, mahirap yan. May kaagaw ka eh. Pero yung babaeng yun, kasal na sa ibang lalaki. Sandali. Naguguluhan ako. May gusto kang lalaki. Si Sol, tama? Oo. Tapos si Sol naman, may gustong ibang babae? Oo, si Belen. Gusto niya si Belen. Tapos itong si Belen may asawa na. Oo, meron na, si Frank. Pero mas nauna si Sol na nagmahal kay Belen. O mangalawa lang si Frank. Pero si Frank ang pinili at hindi si Sol.
Si Sol dapat ang pipiliin niya kaso nabuntis siya kay Frank. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ikasal kay Frank. Pero, ano lang sitwasyon ngayon? Sino-sino nang magkakasama? Sa ngayon, mag-asawa na sina Belen at Frank. Si Sol, nananatiling sawian ng puso. Tapos ikaw naman, umiibig na kay Sol. Ganun na nga. Ano sa tingin mong dapat kong gawin? Kung wala naman na palang pag-asa si Sol kay Belen, kasi sabi mo nga ikasal na siya, may tsansa ka. Paano? Umamin ka sa kanya. Ayoko. Baka mamaya hindi pala niya ako gusto. Baka masira lang yung pagkakaibigan namin. Kung ayaw mong umamin, iparamdam mo na lang sa kanya yung pagmamahal mo. Hindi naman siguro siya manhid para hindi niya mapansin na nagkakagusto ka na sa kanya. Paano ko ipaparamdam? Paano ka ba magmahal? Kung ano yung ginagawa mo para sa mga taong mahal mo, gawin mo sa kanya. Kung wala pa rin mangyari, baka hindi talaga siya para sa'yo. Ganito na lang. Imbitahan mo siya sa birthday ko nang makilala ko siya. Akong gagawa ng paraan para mas mapalapit kayo sa isa't isa. Bilang selebrasyon sa kanyang 32nd birthday ay sa dagat nag-celebrate si Patricia Papadudut. Kasama ang buong pamilya nito pati na rin ang kanyang asawa ay inimbitahan din niya sina Sol at Luna. Naging maayos at masaya naman ang birthday celebration na yon. Sa mga araw na nagkasama sina Sol at Luna, sa dagat ay si Patricia ang gumawa ng paraan para mas mapaglapit pa ang dalawa. Pero ang masayang araw na yon ay agad ding natapos nung isang bagyo ang hindi nila inaasahang dumating sa Pilipinas. Walang kamalay-malay noon sina Luna sa paparating na dilubyo. Bigla na lang daw noong kumulimlim at nagsimulang bumuhos ang ulan. Lumakas ang ulan na sinamahan pa ng nakakatakot na lakas ng hangin. Nung unay inakala ng lahat ng mabilis lang dadaan ang bagyo. Pero hindi nila inaasahan ang mabilis na pagbaha sa lugar na kanilang tinutuluyan. Pagsapit ng gabi ay abot bewang na ang tubig kaya nagpa-rescue na ang pamilya nila Patricia. Mabilis na lumubog ang tinutuluyan nilang bahay kaya kinailangan nila na umakyat sa bubungan. Isang rescuer naman ang agad na dumating para tulungan sila. Kaso nga lang ay hindi sila nagkasya sa rescue boat. Sa huli ay si Sol na ang nagpasyang magpaiwan dahil ayaw namang umalis ni Luna na hindi kasama si Sol ay sinamahan niya ang binata. Nangako naman ng rescuers na babalik agad sila pagkatapos nilang maihatid sa evacuation sina Patricia Papadudut. Luna, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Hindi ka ba nilalamig? Medyo. Pero hindi ko na yun nararamdaman kasi natatakot ako para sa lagay natin ngayon. Huwag kang mag-alala. Babalik din daw agad yung rescue boat para kunin tayo. Sana nga makarating sila agad sa ligtas na lugar. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag inabot tayo ng tubig dito sa bubong. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan eh. Natatakot ako, Sol. Hindi ako marunong lumangoy. Magdasal ka lang. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Oh Diyos ko, dito na po ba ako mamamatay? Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Kayo na po ang bahala sa amin. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita hayaang mapahamak. Basta dito ka lang sa tabi ko. Maraming salamat. Salamat din at nanatili ka. Sa totoo lang, natatakot din ako. Kung ako lang naiwan dito mag-isa, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi kita pwedeng iwan. Ako ang nag-imbita sa'yo na pumunta rito, kaya hindi kita hahayaang mag-isa lang. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sakali mang may mangyari sa'yo masama. Alam mo, naaalala ko sa'yo si Belen. Bakit naman? Kasi katulad niya, ikaw lang din ang nagbigay ng importansya sa akin kahit na ganito lang ako. Huwag mong nilalang yung sarili mo, Sol. Hindi mo lang siguro napapansin pero maraming tao nagmamahal sa'yo. Tulad naman Nino. Ako, hindi mo ba nararamdaman yung pagmamahal na binibigay ko sa'yo? Ibang klase ng pagmamahal naman kasi yun. Pagmamahal bilang kaibigan. Hindi lang kaibigan. Anong ibig mong sabihin?
Alam kong wala sa lugar tong sasabihin ko. Kasi binabagyo na tayo't lahat pero hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin dito ngayon. Kaya sasabihin ko na sa iyo ang totoo bago pa mahuli ang lahat. Hindi kita maintindihan. May gusto ako sa iyo, Sol. Talaga? Oo. Kaya ako nandito. Kaya kita sinamahan. Kaya ayaw kitang iwan kasi may nararamdaman na ako para sa iyo. Luna, Sorry kung ano-ano nang pinagsasasabi ko. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko. Halo-halo na yung nararamdaman ko ngayon eh. Sana bumalik na yung rescuers para ma-rescue na nila tayo. halika rito. Tumabi ka sa akin para mawala yung takot mo kahit konti. Makakaligtas tayo dito. Hindi ko haayaang may mangyari sa atin. Salamat. Ngayong alam ko na kung ano ang totoong nararamdaman mo para sa akin. Hindi na kita pakakawalan sa tabi ko. Papadudot hindi na raw po bumalik ang rescue boat noong gabing yon. Nanatili sina Sol at Luna sa bubong ng tinutuluyan nilang bahay. Sa ilalim ng malakas na hangin at ulan. Kahit na sobrang lamig, walang ilaw at walang kasiguraduhan. Sa kanilang kaligtasan ay parehong hinintay ng dalawa na mag-umaga. Halos 15 oras silang nanatili sa lugar na yon bago sila naisalba ng mga rescuers. Pagkarating nila sa evacuation center ay sari-saring emosyon ang naramdaman ni Luna. Marami ang tulala, umiiyak at hindi alam ang gagawin. Agad na hinanap ni Luna sina Patricia saka lang siya nakahinga nung muli niyang nakita na safe ang dating amo niya. Kaso nga lang ay isa sa kanila ang nawawala, Papadudot. Walang iba kundi si Patricia. Doon na napansin ni Luna na may mali. Namumugto ang mata ng nanay ni Patricia samantalang hindi naman mapakali ang asawa nito sa pakikipag-usap sa mga otoridad. Saka na lamang nalaman ni Luna ang nangyari nang makausap nito ang mga dati niyang amo. Kaya pala hindi na bumalik ang rescue boat ng gabing yon ay dahil tumaob pala ito dulot ng lakas ng ragasan ng tubig. Nakaligtas naman ang mga sakay nito maliban kay Patricia na mabilis na inanod ng tubig. Papadudot October 20 nung nangyari ang bagyo. Pero October 31 na nahanap ang mga labi ni Patricia. Isa raw ang sakunang yon sa mga hinding-hindi makakalimutan nila Sol at Luna sa buong buhay nila, Papadudot. Mula sa kasiyahan ay nauwi ang pagtitipon na yon sa isang trahedya. Nawalan sila ng kaibigan pero kasabay nito ay isang realization din ang napagtanto ng dalawa sa kalagitnaan ng dilubyo. At yun ay kung gaano sila kahalaga para sa isa't isa. Pagkatapos ng nangyari, saka lang nalaman ni Luna kung gaano pala kalala ang nangyaring bagyo. Ang bagyong Kadiing ang maituturing na pinakamalakas na bagyong nanalanta sa Pilipinas ng taong yon, Papadudot. Marami ang napinsalang kabahayan, marami ang namatay at nawala at isa na nga po sa mga binawian ng buhay ng panahong yon ay si Patricia na matalik na kaibigan ni Luna. Damang-dama ko ang sakit na nararamdaman ni Luna nang ikinuwento niya sa akin ang pagkawala ng best friend niya. Napakalaki raw kasi ng naging ambag ni Patricia sa buhay ni Luna. At ang lahat ng ito ay araw-araw niyang pinagpapasalamat. Ilang araw na pinagluksa ni Luna ang pagkamatay ni Patricia at sa mga araw na mabigat ang kalooban nito ay kailanman ay hindi siya iniwan ni Sol, Papadudot. Luna, uminom ka muna ng tubig. Salamat. Hindi pa rin talaga naniniwala tong isipan ko na wala na si Patricia. Nakikiramay ako sa iyo sa pagkawala ng kaibigan mo. Salamat. Salamat at hindi mo ako iniwan, Sol. Kung wala ka sa tabi ko, hindi ko alam kung kakayanin ko pa bang harapin tong kalungkutan na meron ako ngayon. Sabi ko naman sa iyo, hindi na kita hayaang malayo sa akin. Lalo na ngayon na
nabawasan ka na naman ng mahal sa buhay. Bakit kaya ganun? Lagi na lang akong binabawian ng mahal sa buhay. Kung sino yung mga taong napapalapit sa puso ko, sila pa yung maagang nawawala. Ganito kasaklap ang buhay natin dito sa mundong to. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang itatagal ng buhay natin. Kasi sa simula pa lang, hindi naman talaga atin to. Nakakalungkot lang isipin na hindi man lang naranasan ni Patricia ang makabuo ng pamilya, ang tumanda. Hindi niya na makikita yung pangarap niya para sa akin na ikasal pa alang araw sa taong nakatakda para sa akin. Naniniwala ka ba sa kabilang buhay? Oo. Kasi yun lang naman ang tanging pinangahawakan nating mga naiwan dito. Kahit papano, nakakapagpalubag loob na isiping nasa paraiso na sila. Masaya at walang problema. Tama ka. Dun sa kabilang buhay mararanasan ni Patricia ang bagay na hindi niya nasubukan dito. Panigurado naman ako na babantayan ka pa rin niya. Makikita pa rin niya ang mga susunod na kabanata sa buhay mo. Salamat talaga sa pagsama mo sa akin. Walang anuman. Ay, Luna, yung mga bagay na nasabi mo nun sa akin nung magkasama tayo sa bubong ng tinutuloyan natin. Totoo ba talaga yung mga yon? Yun ba? Kalimutan mo na yun. Wala lang ako sa wisyo nun. Ganun ba? Kasi kung totoo yung mga yon, gusto ko rin sanang kumpirmahin tong nararamdaman ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Gusto sana kitang ligawan. Ha? Naisip ko na sinasayang lang natin yung oras natin sa pagtatago ng nararamdaman natin sa isa't isa. Yung nangyaring trahedya sa atin, doon ko napagtanto kung gaano kakalaga para sa akin. Doon ko napagtanto na kung ano yung nararamdaman mo para sa akin, yun din ang nararamdaman ko para sa'yo. Sol, Kaya sana, hayaan mo akong ligawan kita para mapatunayan ko sa'yo ang sinseridad ng mga sinasabi ko. Sol, totoo ba to? Oo, totoo to. Hindi ko man nasungkit ang buwan nung una akong umibig. Heto ako ngayon, susubok ulit. Kaya sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita naman sa'yo ang pagmamahal ko. Pumapayag ako magpaligaw sa'yo. Maraming salamat, Luna. Kung nandito lang sana si Patricia, matutuwa siya sa nangyayari ngayon. Natitiyak kong nakangiti na siya ngayon sa langit. Simula ngayon, ako na ang magiging sandalan mo. Ako na ang magbibigay ng liwanag at saya sa buhay mo. Ibibigay ko sa iyo ang isang bagay na matagal nang nawala sa iyo. At yun ang muling magtiwala sa pag-ibig. Papadudot ilang buwan ang lumipas simula ng nangyaring trahedya ay nagsimulang ligawan ni Sol si Luna. Noong mga panahong iyon ay limot na niya ang nangyari sa kanila ni Belen. Para bang ang mga sakit na naramdaman niya noon, wala sa dalaga ay pinalitan ng tuwa at saya dahil kay Luna. Nakakatuwa nga dahil pareho silang nanggaling sa failed relationship. Kaya pala hindi sila nagkatuluyan ni Belen dahil ibang babae pala ang nakalaan para sa kanya. Sa kabilang banda ay maaga mang nawala ng minamahal si Luna ay agad din namang dumating si Sol sa buhay niya. Ang bagong lalaking nagmahal sa kanya ng totoo. Para silang dalawang bituin mula sa kalawakan na dating nag-iisa. At walang kasama pero sila ay pinagtagpo ng tadhana at pinagsamang dalawa. Kilig na kilig ako noon, Papadudot, habang kinikwento sa akin nila Sol at Luna ang parte ng buhay nilang yun. Hindi naglaon ay sinagot din ni Luna si Sol. Si Sol na ang naging bagong kaibigan ni Luna. Siya na ang naging kasangganito sa bawat problema at naging katuwang sa bawat kasiyahang dumarating sa buhay niya. Umabot sila ng 2 taon bilang magkasintahan. Ayon kay Sol, isa daw yon sa parte ng kanyang buhay na hindi niya malilimutan. Dahil ang mga panahong yon ay kung kailan nagkaroon ng bunga ang pagmamahalan nila ni Luna.
Luna? Luna, anong ginagawa mo rito sa bahay? Andyan ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Bakit hindi ka pumasok? Halika, pumasok muna tayo sa loob. Wag na. Dito na lang muna tayo sa labas mag-usap. Bakit? May problema ba? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Sol, sa tingin ko nagdadalang tao ako ngayon. Ha? Paano mo nasabi? Nagpatingin ka ba? Oo, nagpatingin ako sa manghihilot. Ang sabi niya, may sintomas daw ako ng pagbubuntis. Ilang araw na rin akong hindi dinadatnan. Tsaka palagi ako nahihilo at nagsusuka pagkagising ko sa umaga. Totoo ba? Buntis ka talaga? Sa tingin ko, oo. Magiging tatay na ako? Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Kung ano ang nandyan sa sinapupunan mo ngayon, yan ay bunga ng pagmamahalan nating dalawa. Pero hindi pa natin kaya magkaroon ng sariling pamilya sa ngayon. Biyaya yan mula sa itaas. Kung ibinigay sa atin to ng ganito kaaga, sino ba naman tayo para questionin yun, di ba? Tsaka, pareho naman tayong may trabaho. Kaya naman natin buhayin ng bata kung sakali. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Mas mauuna pa tayo magkaroon ng anak bago tayo ikasal. Kung gusto mo, magpakasal na tayo ngayon din. Saan naman tayo kukuha ng ipangkakasal natin? Pareho naman tayong walang ipon. Hindi naman natin kailangang ikasal agad sa simbahan eh. Pwede namang sa uwis. Unahan na natin yung mga taong mapanghusga. Kung may masabi man sila, ang mahalaga, legal na tayo kung sakali. Sigurado ka na ba rito? Matagal na akong sigurado sa'yo, Luna. Huwag kang matakot. Ano bang ikinababahala mo? Yung mga tsismosa? Hayaan mo silang magtsismisan. Kung ako ang tatanungin mo, handang-handa na ako maging tatay. Handa na ako maging asawa mo. Di ba nga, palagi nating sinasabi na maikli lang ang buhay? Kaya bakit pa natin patatagalin to kung pwede nang gawin ngayon? Tama ka nga. Biyaya to mula sa Diyos. Hindi tayo dapat natatakot. Pero para makasiguro tayo, gusto mong samahan kitang magpatingin sa klinik? Libre ang check-up dun. Pwede ba? Oo, pwede tayong pumunta sa Biyernes. Sige, para makumpirma na ang lahat. Sabik na akong malaman kung anong magiging anak natin. Ano sa tingin mo? Babae o lalaki? Huwag ka muna magbilang ng manok na hindi pa napipisa. Hindi pa tayo sigurado na buntis nga ako. Katawan mo yan. Tiwala ako sa nararamdaman mo. Gusto mo, ipakita natin kay nanay ang tiyan mo? Sigurado ako na alam niya kung buntis ang isang babae o hindi. Kasi naranasan na niya yun. Paano kung magalit sila? Hindi sila magagalit. Mas matutuwa pa sila kaysa sa akin kapag nalaman nilang buntis ka. Sige, pero kung sakali mang buntis nga ako, wag na muna sana nating ipagkalat. Oo naman. Halika, pumasok na tayo. Alalahin na kita. Salamat. Sana babae. Babae ang gusto mo. Ako naman gusto ko ng lalaki. Abangan na lang natin sa susunod na 9 na buwan. Papadudot na kumpirma na buntis nga si Luna ng mga panahong yon. Bago pa man ipanganak ni Luna ang dinadala niyang bata sa kanyang sinapupunan, ay nag-decide na sila ni Sol na magpakasal na. Wala pa silang sapat na ipon noon kaya sa West na lamang muna sila nag-isang dibdib. Kasama ang kani-kanilang pamilya ay ginawa ng opisyal nila Sol at Luna ang pagsasama nila. Hawak-hawak ang pangakong hindi nila iiwan ng isa't isa sa hirap man o ginhawa. Hanggang sa sila'y parehong tumanda na. Makalipas ang 9 na buwan ay isinilang ni Luna ang kanyang panganay na anak at pinangalanan niya itong Amanda. Sa mga sumunod na taon ay naging matiwasay naman ang buhay pamilya ng dalawa. Nagpatuloy si Luna sa kanyang trabaho bilang kusinera samantalang naging maayos naman ang trabaho ni Sol sa pinapasukan niya. Nasundan pa si Amanda ng 2 pang kapatid na sina Victor at Benilda. Papadudot dito na po nagtatapos ang love story nila Sol at Luna. Pero hindi pa po tapos ang kwento ko sa inyo.
Sa susunod kong sulat ay makikilala ninyo kung ano nga ba ang papel ko sa buhay nila Sol at Luna at kung kumusta na ba sila ngayon. Hanggang dito na lamang po muna ang sulat ko sa inyo. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Estrella. May mga bagay talagang sadyang hindi nakalaan para sa atin, pero wag sana tayong panghinaan ng loob. Dahil pagkatapos ng mga kabiguan ay sigurado akong susundan ito ng mga bagay na matagal nang nakaplanong mapa sa atin. Magtiwala lang tayo sa plano ng Panginoon. Dahil ang mga planong inihanda niya para sa atin ang siya talagang nakatakdang mapapa sa atin. Magandang araw po sa inyo, ako po si Estrella. At sa mga nakaraang araw ay binahagi ko po sa inyo ang kwento ni Sol at Luna, ang dalawang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Taong 1970s noong unang nagkakilala sina Sol at Luna, na noon ay parehong sawi sa pag-ibig. Naging magkaibigan sila, nagkamabutihan at kalaunan ay pumasok sa isang relasyon. Ang pagsasamang nabuo sa pagitan nila ay nakabuo ng isang masayang pamilya na punong-puno ng pagmamahal. 1983 noong pinanganak ni Luna ang kanilang bunso na si Benilda. Tatlong naging anak nila Sol at Luna papadudod. Sina Amanda, Victor at Benilda na kahit papaano ay napalaki nilang mag-asawa sa pamamagitan ng hirap at tiyaga. Kinailangang tumigil noon ni Luna sa trabaho para mabantayan ang kanyang mga anak na noon ay puro bata pa. Si Sol ang pumayod para sa kanilang pamilya ng ilang taon. Kahit naman papaano ay hindi man mayaman ay hindi nagkulang sina Sol at Luna sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Pareho silang lumaki sa hirap kaya naman ayaw daw nilang iparanas sa mga anak nila ang kasalatan sa buhay na pareho nilang pinagdaanan noon. Ipinangako nila sa isa't isa na magpupursige silang dalawa para buhayin at ibigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya, sa hirap man o sa ginhawa. Luna, gumising ka na dyan. Oh, nandito ka na pala. Anong oras na? Mag-aalas 10 na. Bakit dito ka pa sa sala natulog? Hinihintay kasi kita. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Yung mga bata, Kanina pa sila tulog. Bakit ngayon ka lang umuwi? nag-imbita yung mga katrabaho ko na kumain sa labas. Ayun, nagkaayaang uminom. Napasabak ako nang wala sa oras. Kaya pala amoy alak ka? Hindi naman ako masyadong naglasing. Eh bakit pala kayo kumain sa labas? May nag-birthday ba? Wala naman, pero may maganda akong balita sa'yo. Ano yun? Na-promote ako. Talaga? Oo. Kanina lang ako sinabihan. Hindi ko alam na isang buwan na pala nila kaming sinusubaybayan. Yung boss namin sa factory, nung isang buwan pa pala nagpasa ng resignation letter niya. Ako yung napili niyang pumalit sa kanya kasi ako raw yung marami ng pinagdaanan sa trabaho. Nakakatuwa naman. Congratulations, Sol. Salamat. Nakakaiya naman kung di ko pagbigyan yung mga katrabaho ko kaya lumabas na kami. May rason naman pala kung bakit ka ginabi. Marapat lang din na magdiwang ka. Alam ko kung gaano ang pagod mo sa trabaho. Kaya masaya ako na sa wakas. Napansinan nila ang pagiging tapat mo sa trabaho. Kaya nga eh. Nagulat din ako pero salamat talaga sa Diyos at ako yung pinili nila. Dahil dyan, ipagluluto kita. Gusto mo pa bang kumain? Wag na. Bukas na lang para sabay-sabay tayo ng mga bata. O sige, Tara na, matulog na tayo. sandali lang. May sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Napag-isip-isip ko lang.
paano kung magtrabaho na kaya ulit ako? Paano yung mga bata? Hindi ko naman sila iiwan. Dito ako sa bahay magtatrabaho. Paano mo gagawin yun? Magluluto ako ng mga ulam na pwede nating ibenta sa mga kapitbahay natin. Wala rin naman akong ginagawa rito. Bakit hindi natin subukan? Pwede rin naman. Hindi ka ba mapapagod niyan? Ikaw na nga ang naglilinis dito sa bahay, nag-aalaga sa mga bata. Tapos gusto mo pang magtrabaho? Madali lang naman yung mga gawain dito sa bahay eh. Tsaka mabuti na yung may pinagkakaabalahan ako lalo na't mag-isa lang naman ako rito sa bahay kapag nasa eskwelahan na yung mga bata. O sige, maganda nga yan. Maglalabas ako ng puhunan natin para dyan. Kahit 3 o 4 na putahe lang bilang panimula. Sigurado ako bebenta yan. Masarap ka pa namang magluto. Sana nga. Para kahit papano, may pandagdag tayo ng gastusin dito sa bahay. Para na rin makapag-ipon tayo para sa mga bata. Susuportahan kita basta masaya ka sa ginagawa mo. Salamat. Halika na, matulog na tayo. O sige, halika na. Papadudot unti-unti ay binuo nila Sol at Luna ang mga pangarap nila sa buhay. Mula sa 3 putahe ng ulam ay dahan-dahang lumago ang negosyong yon ni Luna. Nagustuhan ng mga kapitbahay nila ang mga lutong bahay nito. Mabilis na kumalat kung gaano kasarap ang niluluto ni Luna. Kaya naman maging mga katabing barangay nila noon ay nagpupunta pa sa kanila para bumili ng ulam. Sa mabilis na pag-usbong ng kanyang negosyo ay isang maliit na karinderya ang naipatayo ni Luna. Noong mga panahong yon ay nasa grade school na ang mga anak nila Sol at kahit papaano ay masaya si Luna na sabay niyang napupunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak at natutulungan ang kanyang asawa sa pagkayod para sa kanilang pamilya. Mabilis na dumaan ang 10 taon. Naging tahimik at matiwasay naman ang buhay nila Sol at Luna. Wala silang gaanong naging problema dahil pinanindigan nila ang pangako nila sa isa't isa na magmamahalan sila ng tapat at magtutulungang may taguyod ang pamilyang pinapangarap nila. Sa loob ng mga taong yon ay isang bagay ang pinag-ipunan ni Sol para kay Luna. Bilang asawa ay nais ni Sol nabigyan si Luna ng maayos na kasal. Kaya naman kahit natagalan ay sinikap niya itong tuparin sa mismong ika-10 anibersaryo nilang bilang mag-asawa. Magandang umaga. Gising ka na pala. Magandang umaga rin. Halika na, kumain ka na. Kumusta tulog mo? Maayos naman. Napasarap nga eh. Tingnan mo, tinanghali tuloy ako ng gising. Di bale, wala ka namang pasok sa trabaho ngayon eh. Pumasok na ba yung mga bata? Oo, sinundo na sila ni Mang Cardo kanina pa. Halika na, sabayan mo na akong kumain dito. Gusto mo ng kape? Ipagtitimpla kita. Ako na. Kumusta na pala? Nakahanap ka na ba ng gagawa sa ipaparenovate mo sa pwesto? Oo, may nakausap na ako. Sasamahan ko sila mamaya sa pwesto para i-check yung kusina. Tapos ipapaayos ko na rin yung harap ng karinderya. Pwede rin kasi maglagay ng lamesa doon para may makainan yung ibang customer. Mukhang dumadami na talaga ang mga suki mo ah. Madami na talaga. Kaya nga mukhang kailangan ko na rin ng kasama doon eh. Maghanap ka ng kasama mo. Yung pamangkin ni Aling Tessa dyan sa may kanto. Naghahanap yata ng trabaho yun. Talaga? Makausap nga mamaya. Itanong mo, baka pwede siya. O sige, dadaan ako doon mamaya. Ano palang plano mo ngayong araw? Mamamalengke, tapos diretso na ako sa karinderya. Ba't mo natanong? Paano kung magpahinga ka rin ngayon? Ngayon? Bakit naman? Sayang yung kikitain eh. Nagsorpresa kasi ako sa iyo eh. Ha? Anong sorpresa naman yan? Pikit ka. Anong pakulo na naman to, Sol? Pikit ka na. Oh, heto na, nakapikit na. Amin na yung kamay mo. Ayan. Teka, sinusuotan mo ba ako ng singsing? Pwede ka nang dumilat. Singsing nga! Ibinili mo ako ng singsing?
Para saan? Anong okasyon? Hindi lang yan basta singsing. Eh ano? Luna, gusto sana kitang pakasalan ulit. Ano? Nagpo-propose ka ba? Oo, alam ko na masyadong mabilis yung nangyaring pag-iisang dibdib natin noon. Gusto ko ngayon, sa simbahan naman tayo ikasal. Sol, Huwag kang mag-alala, matagal kong pinag-ipunan to. Sabi ko sa sarili ko na hindi ako makakapayag na hindi tayo ikasal sa simbahan. hindi mo naman na kailangan gawin to eh. Pero gusto ko, kaya nga ako nag-ipon para sa araw na to. Kaya tatanungin ulit kita, Luna. Katulad ng tanong ko sa'yo 10 taon na ang nakakalipas. Gusto mo ba akong pakasalan sa ikalawang pagkakataon? Oo naman, pakakasalan kita kahit ilang beses pa. Kung ano ang kilig na naramdaman ni Luna noong sinagot niya si Sol noong mga bata pa lamang sila, ay ganun pa rin daw ang kilig na naramdaman ni Luna noong hiningi ni Sol ang mga kamay nito para magpakasal sa ikalawang pagkakataon. 3 buwan din pinaghandaan ng mag-asawa ang kanilang kasal sa simbahan. Kasamang mga anak, malalapit na kaibigan, katrabaho at pati na rin ang mga dating amo ni Luna na magulang ng namayapa nilang kaibigan na si Patricia, ay muli silang sumampa ng kanilang pagmamahalan sa harapan naman ng Diyos. Pagkatapos ng milestone nilang yon, ay nagpatuloy ang pag-usbong ng pamilya ni Sol at Luna Papadudut. Pinagtulungan nilang palakihin ang kanilang mga anak ng mabuti, may galang at takot sa Diyos. Masasabi ng dalawa na lubos silang pinagpala dahil sa patuloy na pagdating ng grasya sa kanilang buhay. Ang karinderya business ni Luna ay lumago. May punto nga noon na siya ang mag-cater sa mga malalaking events tulad ng kasal at birthday. Nang mga panahong yon ay naisipan ni Sol na mag-resign na sa trabaho para matulungan ang kanyang asawa sa lumalaking negosyo ng kanilang pamilya. Ang karinderya nila ay lumaki at naging restaurant. Sa pamamagitan ng business nilang yon ay maayos nilang napag-aral ang 3 nilang anak. Lahat sila ay nakapagtapos sa kolehiyo at nakahanap ng kanya-kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang mga taon, Papadudut. Hanggang sa hindi nila namamalayang isa-isa nang nagkakapamilya ang mga anak nila. Papadudut, na unang nagkapamilya ang panganay nila Sol at Luna na si Amanda. 18 years old lang siya noon nang nabuntis siya ng kanyang boyfriend at ako po ang naging bunga ng pagmamahalan nilang yon. Sa kasamaang palad dahil mga bata pa ay iniwan si nanay ng kanyang dating nobyo. 5 taon nang lumipas ay nakahanap naman siya ng panibagong lalaki na nagmahal sa kanya. Sa edad na 23 ay bumukod si nanay kasama ako at ang naging stepfather ko. Dahil doon ay malimit ko lang noong makita ang Lolo Sol at Lola Luna na pawang nasa edad na 50 anyos na noon. Hindi na po ulit nagkaanak ang nanay Amanda ko. Dahil kalaunan ay napag-alaman nilang baog ang stepfather ko. Yon ang kalimitang rason kung bakit lagi nag-aaway ang mga magulang ko noon. Hindi ko alam kung bakit pero ang pagiging baog ang ginawang dahilan ng stepfather ko kung bakit siya nambababae. Hindi nagtagal ay nilayasan niya kami at mas pinili niyang sumama sa ibang babae, Papadudut. Sa loob ng 10 taon ay mag-isa akong inalagaan ni Nanay Amanda hanggang sa naisipan nitong maging OFW sa UAE. Dahil walang mag-aalaga sa akin ay iniwan ako ni Nanay kina Lola Sol at Lola Luna. 15 years old ako noon, Papadudut, nung iwan ako ni Nanay. 3 taon siyang nagtrabaho sa ibang bansa bago kami nakarinig ng masamang balita mula sa pinagtatrabahuhan niya. Sol, nakausap mo na ba yung employer ni Amanda? Oo, nakatawag lang nila sa akin. Anong sabi? Kailan makakauwi ang anak ko?
Inaayos na raw nila yung mga papeles. Iuwi nila ang mga labi ni Amanda agad-agad kapag na-approve na nila ang lahat. Ay, Diyos ko! Ang anak ko! Ano ba kasi nangyari sa kanya? Ang kwento ng employer niya, nadulas daw siya sa hagdan habang naglilinis. Maayos naman daw siyang bumangon. Hindi naman nabagok o kung ano. Tapos, pagkalipas ng ilang minuto, bigla na lang siyang nawala ng malay. Inatake na pala sa puso. Wala ba siyang kasama doon? Dapat itinakbo agad siya sa ospital. Yun naman daw ang ginawa nila. Kaso, hindi na raw siya nakaabot sa ospital ng buhay. Ang bata pa niya, Sol. Ang hirap tanggapin. Kalmahin mo muna ang sarili mo. Baka mamaya ay may mangyari din sa'yo kapag hindi ka huminahon. Namatay yung anak natin. Paano ako kakalma? Saka lang ako kakalma kapag nahagkan ko na ulit siya. Kailanman, hindi ko inakala na mas mauuna pa ang anak ko kaysa sa akin. Napakasakit bilang ina. Na ako pa ang maghahatid sa anak ko sa huling hantungan niya. Alam ko. Mahirap para sa isang magulang na makita ang mga anak na mas nauuna pang pumanaw kaysa sa kanila. Masakit, pero kung hanggang dun na lang talaga ang ipinahiram na buhay ng Diyos sa kanya, kailangan nating tanggapin yun. Ang hirap lang talaga. Sol, pauwi na natin siya. Oo, nakikipag-ugnayan na ako para maibalik natin siya dito sa atin. Nakausap mo na ba ang mga kapatid niya? Alam na ba nila ang nangyari? Nakausap ko na si Victor kanina. Papunta na sila rito kasama yung pamilya niya. Si Benilda naman hindi pa sumasagot ng tawag. Baka nasa trabaho pa siya. Susubukan ko ulit siyang tawagan mamaya. Sabihan mo siya para makaluwas agad sila. Manggagaling pa naman sila sa malayo. Oo. Paano pala natin sasabihin kay Estrella yung nangyari? Nakauwi na ba siya? Mamaya pa yun makakauwi galing sa eskwelahan nila. Mga alas 5 na siguro yun makakauwi. Tatawagan ko na rin ba siya? Huwag muna. Hayaan mo muna siya makauwi. Mas magandang malaman niyang balita ng personal. Baka mamaya, kung ano pa mangyari sa kanya sa daan kapag sinabi natin sa kanya na wala na ang nanay niya. O sige, sino ang kakausap sa kanya? Ako na ba? Ikaw na lang. Mas matibay ka. Hindi ko kayang sabihin sa apo natin na nangyari. Iniisip ko pa lang. Naiiyak na naman ako. Sige, ako na lang ang haharap sa kanya pagka uwi niya. Naaawa na talaga ako sa batang yun. 2 beses na iniwan ng tatay. Nalayo sa nanay. Tapos ganito pa ang mangyayari. Nandito naman tayo para sumalo sa kanya eh. Hindi naman natin siya pababayaan. Alam ko naman yun. Nalulungkot lang ako para sa kanya kasi napakabata pa niya para makaranas ng ganitong buhay. Napakabait ng bata para dumaan sa ganitong klase ng pasakit. Kaya kailangan nating magpakatatag para sa apo natin. Iparamdam natin sa kanya na kahit ganoon man ang kinahantungan ng lahat, nandito tayo na masasandalan niya. Palagi lang tayong nandito na pwede niyang matakbuhan. Kakauwi ko lang galing sa eskwelahan noon, Papa Dudut. Pagod at stress ako noon sa mga requirements ko noong sinalubong ako ni Lolo Son mula sa labas ng bahay. Inaya niya akong umupo sa tapat habang pinagmamasdan naming pareho ang kulay orange na kalangitan. Hindi ko alam kung bakit pero noong mga oras na yon ay nararamdaman ko kaagad ang lungkot sa boses nito. Pinag-usapan namin ang kalagayan ni nanay sa ibang bansa at kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinalam niya sa akin na wala na ang nanay ko at para kong sinaksak sa puso noong marinig ko ang mga nangyari, Papa Dudut. Natagalan bago na iuwi ang mga labi ng nanay ko. Pagka uwi niya sa Pinas ay pinaglamayan namin siya ng 1 linggo bago inilibing. Teenager pa lamang ako noon, Papa Dudut, pero
pareho na akong nawala ng magulang. May tatay ako na noon ay may sarili ng pamilya at nanay na binawian ng buhay dahil sa pagkayod sa ibang bansa. Simula noon ay sina Lolo Sol at Lola Luna na ang tumayong nanay at tatay ko. Ipinagpatuloy nila ang pagpapalaki at paghubog sa akin para maging isang mabuting tao. Ako ang naging katuwang nila sa kanilang restaurant at ito ang pangunahing pinagkunan namin ng pag-aaral ko. Nung makagraduate ako ay agad akong naghanap ng trabaho, Papa Dudut. At dahil sa magandang credentials ay agad naman akong nakuha sa trabaho. Nandito na po ako. Oh, Apo, kumusta ang lakad mo? Mano po, Lola? Maayos naman po. May good news po ko sa inyo. Ano yung good news na yan? Nasaan po si Lolo? Nasa likod. Kinukumpunin niya yung lababo. Teka, tatawagin ko. Sol! Sol, halika rito! May balita raw sa atin si Estrella. Ano ka mo? Tinatawag mo ba ako? Ang sabi ko, magpunta ka rito. Kasi may ibabalita sa atin tong apo mo. Nandiyan na ba si Estrella? Sandali, papunta na ako dyan. Oh, Estrella, ano yung balitang sinasabi nitong lola mo? Ang good news ko po sa inyo, nakakuha na po ako ng trabaho. Talaga? Congratulations kung ganun. Sabi ko naman sa'yo, papasa ka eh. Oo nga po, tama po kayo, Lo. Wala ka kasing bilib sa sarili mo. Nung simula pa lang, alam ko na nakukunin ka agad nila. The best ka kaya? Sus, ikaw nga tong kinakabahan para sa apo mo eh. Hindi ah. Basta apo, lagi mo tong isipin. Proud na proud kami sa'yo. Tama ang sinabi ng lolo mo. Kami ang numero 1 tagahanga mo. Maraming salamat po, Lolo Sol, Lola Luna. Kung nandito lang po sana si Nanay, sa tingin nyo, magiging proud din po kaya siya sa akin? Oo naman. Noon pa man, proud na sa'yo ang nanay mo. Tama. Manang-mana ka kaya sa kanya. Pareho kayong palaban at madiskarte. Madami mang pagsubok ang pagdaanan. Lagi kayong nakakaraos. Katulad ng lola mo, sobrang dami ng pinagdaanan niya. Pero lahat ng problemang hinarap niya, nalampasan niya lahat ng yun. Ngayon alam mo na kung kanino ka nagmana. Sa inyo po. Pero may isang bagay po kung hindi namana sa inyo. Ano naman yon? Yung masarap na pagluluto. Kahit anong gawin ko, hanggang ngayon takot na takot pa rin akong humarap sa kalan. Ayun lang. Natroma na rin siguro ako ng bata ako. Natalsikan lang ng mainit na mantika. Ayaw na ulit humawak ng kawali. Isipin mo, hindi ka takot sa dugo pero takot ka sa kumukulong mantika. Oo nga po eh. Nga po pala, may inuwi akong merienda natin. Hulaan niyo po kung ano. Ano yan? Pansit! Amoy na amoy ko eh. Opo, pansit bihon po. Ang talas talaga ng pang-amoy niyo, Lo. Ako pa ba? Paborito yung lutuin ng lola mo nung araw. Dapat nagsabi ka na lang para ipinagluto kita ng pansit. Eh hindi ko na po kayo masusurpresa kapag sinabi ko sa inyo. Kung sa bagay nga naman. Ihahanda ko lang po to para makakain na tayo. Diyan lang po kayo ha. O siya, sige. Tikman nga natin yan kung mas masarap kaysa sa pansit ng lola mo. Aba syempre, mas masarap yung sa akin. Maaga man akong nawala ng mga magulang ay sobrang thankful pa rin ako, Papa Dudut, na nandyan sina Lolo Sol at Lola Luna na sumalo sa akin. Ginabayan nila ako at tinulungang abutin ang mga pangarap ko. Gusto ko noon na bago pa man maubos ang oras nila sa mundong ito, ay makabawi man lamang ako sa kanila. Napapansin ko kasi na habang tumatanda sina Lolo Sol at Lola Luna, ay dumadami na rin ang mga nararamdaman nila sa katawan nila. Isang rason kung bakit mas pinili kong maging nurse
ay para ako naman ang mag-alaga sa kanilang dalawa pagdating ng panahon. Pagsapit ng taong 2020 ay doon na po nagbago ang lahat. Sa hindi inaasahan ay nag-lockdown ang buong mundo at bilang frontliner ay nalayo ako kina Lolo Sol at Lola Luna. Yun na siguro ang pinakamahabang panahon na hindi ko sila nakitang pareho. Mahigit 8 months rin akong nagstay sa quarantine para hindi ko sila mahawahan ng COVID-19. Mabuti na lamang at sinamahan sila ng pangalawa nilang anak na si Tito Victor. At kahit papaano ay nakahinga ako dahil may kasama sila sa kasagsagan ng pandemic. Yun nga lang papadudot sa hindi malamang dahilan ay biglang nahawahan noon ng virus si Lolo Sol. Halos bumagsak ang mundo ko noon. Noong nalaman ko mula kay Tito Victor na naka-quarantine noon sina Lolo Sol dahil nag-positive ito sa COVID-19. Mabuti na lamang at kakilala ko ang mga nurse na nagbabantay sa kanya. Akala ko noon ay mawawala na sa amin si Lolo Sol dahil karamihan sa mga senior na nahahawahan ng virus ay hindi na nakakaligtas. Pero palaban si Lolo Papadudut. Nilabanan niya ang sakit niya kahit na mag-isa lamang siya. Nakagagawa naman ako ng paraan noon para mabisita siya para kahit na paano ay malaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban niya. Labis na nalungkot noon si Lola dahil sa nangyari kay Lolo. Gabi-gabi raw siya noong umiiyak. Matagal na panahon silang nagkahiwalay at dahil sa paghihiwalay nilang yon ay naapektuhan ang kalusugan ni Lola. Palagi raw siyang walang ganang kumain at lagi lamang daw siyang nakahiga at hindi lumalabas ng kwarto. Ayon kay Tito Victor ay natatakot daw si Lola noon dahil alam niyang simulat sa pool. Lagi na siyang namamatayan ng mahal sa buhay at hindi raw niya alam kung ano ang gagawin niya kapag kaming dalawa ni Lolo ay mapahamak ng dahil sa COVID. Halos 2 buwan ding nanatili sa ospital si Lolo bago siya nag-negative sa sakit. Milagro nga raw na nakaligtas siya sa COVID. Siguro ay dahil na rin sa pagmamahal niya kay Lola. Kaya siya lumaban. 2 linggo pa siyang nag-quarantine para masiguradong wala na siyang virus bago siya muling pinauwi sa bahay Papadudut. Lo, good morning! Oh, Apo, nandito ka pala. Paano po? Kumusta na po kayo? Maayos naman na ako. Bakit ka nandito? Wala ka bang trabaho ngayon? Wala po. Ako po ang naglakad ng results nyo. Oh, ano raw ang sabi? Makakauwi na ba ako? Negative na po, Lo. Pwedeng-pwede na kayong makauwi. Mabuti naman. Isang araw pa talaga mababaliw na ako sa kwartong to. Wala na akong ibang ginawa kundi magmuni-muni buong araw Protocol po kasi Kailangan makasiguro na wala na talaga kayong virus bago kayo pauwiin. Kung paano ko ba kasi nakuha yung sakit na yan? Hindi naman ako lumalabas. Yun nga po ang nakakatakot sa COVID Hindi natin alam kung paano natin nakukuha. Baka siguro yung mga groceries na naiuwi ni Tito Victor, pwedeng may droplets ng taong may sakit. Baka nabahing sila o umubo, tapos na-transfer sa mga bagay-bagay. Basta, huwag nyo na pong isipin yun. Ang mahalaga, magaling na kayo. Mabuti naman kung ganon. Ikaw ba? Maayos ka naman ba sa trabaho? Nakakapagod, nakakadrain, pero kailangan magtrabaho Halos 24 hours na kami nagtatrabaho sa dami ng mga apektado ng sakit na to. Mag-ingat ka. Inumin mo rin yung mga vitamins na ipinapainom sa akin. Ang sabi ng nurse na nagbabantay sa akin, lagi ka raw maghugas ng kamay. Opo, huwag po kayo mag-alala. Alagang-alaga naman po kami sa ospital. Kahit napagod kami, marami pong binibigay sa aming vitamins, alcohol at kung ano-ano pa. Kumakain ka naman ba? Parang pumayat ka. Kumakain naman po ako. Alagaan mo yung kalusugan mo. Sobrang hirap magkasakit. Opo. Ikaw ba ang maghahatid sa akin sa bahay? Hindi po, tinawagan ko na po si Tito Victor. Siya po ang magsusundo sa inyo. On the way na po siya.
Yung lola mo, kasama ba siya sa magsusundo? Naku, hindi po. Mahirap palabasin si Lola ngayon. Baka siya pang sumunod na mahawaan. Basta po, kapag nakauwi na kayo, wag na muna kayong labas ng labas ha. Nag-aalala ako sa lola mong yun eh. Ang hirap daw pakainin. Matigas ang ulo. Namimiss na daw po kasi kayo eh. Araw-araw daw siyang nag-aalala sa kalagayan nyo. Hindi naman ako makatawag mula rito kasi ang hina ng signal. Oo nga po eh. Kaya bumawi na lang po kayo kay Lola pagka uwi ninyo. Si Tito Victor po tumatawag. Sandali lang po ha. O sige, Hello Tito? Nandito na po kayo? Sige po, bababa na kami ni Lolo. Lo, nandito na yung sundo nyo. Ready na ba lahat ng gamit nyo? oo. Kaninang umaga pa nakaayos ang lahat. Sige, tara na po nang makauwi na kayo. Amin na po yan, ako na pong magbubuhat ng gamit ninyo. Salamat. Kumusta nyo na lang po ako kay Lola. Sabihin nyo sa kanya na kumain siya ng marami at mag-take din ng vitamins ha. Makakarating. Ikaw ba? Kailan ka makakauwi? Wala pa pong kasiguruhan eh. Ayoko rin naman pong pauwi-uwi galing sa ospital kasi mas lalong risky. Konting antay na lang po, malalampasan din natin to. Sana nga maawa na ang Diyos sa atin. Halika na po. O sige. Kahit papaano ay mabilis din namang nakabawi si Lolo Sol sa kanyang kalusugan. Doble kayod ako noon, Papa Dudut, para mabantayan sina Lolo at Lola at para hindi na maulit ang nangyari. Kung noon ay nakabalik na sa dati si Lolo, si Lola naman ay kapansin-pansin ang pagbabago nito. Bumaba ang timbang niya at nag-iba na ang pakikitungo niya sa mga tao. Para bang malaki ang naging epekto ng paghihiwalay nila ni Lolo dahil sa mga nangyari. Naging makakalimutin si Lola Luna, Papa Dudut, dahil siguro ilang buwan din siyang nanatili sa bahay at walang masyadong nakakausap. Nagsara ang restaurant nila kaya wala din siyang pinagkakabalahan ng mahabang panahon. Ang malala ay nawalay pa sa kanya si Lolo noon, kaya siguro ay maraming nabago sa kalusugan ni Lola. Nung una, mga simpleng bagay lamang ang nakakalimutan nito. May pagkakataon noon na sa halip na sukang ilagay sa niluluto niya ay toyo ang naibubuhos nito. May panahon din na lagi siyang nakakawala ng gamit o di kaya ay nagsasaing siya nang wala sa oras. Papa Dudut, mas lumala pa ang sitwasyon ni Lola Luna. Sa puntong minsan ay nakakalimutan na niya ang mga pangalan namin. Akala namin noon ay humihina na ang memorya niya dahil tumatanda na ito, pero nung ipatingin namin siya sa doktor ay napag-alaman naming meron na pala siyang demensya. Si Lola Papa Dudut. Sol! Sol, nasan ka? Tulungan niyo naman ako! Nasaan na ba kayo, Sol? Lola? Lola, nandito na po ako. Ano pong ginagawa niyo dito sa likod bahay? Tulungan mo ko. Hindi ko alam kung nasan yung bahay namin. Hindi ako makauwi. Nandito po kayo sa bahay, Lola. Hindi ito yung bahay namin eh. Anong nangyari? Sino yung sumisigaw? Si Lola po. Sol, nandyan ka lang pala. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. Mag-isa lang ako rito. Nandun ako sa harap ng bahay. May inaayos ako. Anong ginagawa mo rito sa likod? Hinahanap ko yung kubeta. Hindi ko alam kung nasaan. Lola, kung kailangan niyo po ng tulong, tawagin niyo po kami para masamahan ka namin. Nasa loob po yung CR. Samahan ko na po kayo. Ayokong pumasok dyan. Bakit po? Alam mo ba kung kaninong bahay yan? Baka mamaya magalit pa yung may-ari. Lola, bahay po natin to. Dito po kayo nakatira. Hindi ganitong bahay namin. Bahay natin to, Luna. Halika na sa loob. Ako na ang sasama sa'yo. Hindi natin to bahay. Bakit ba mas magaling pa kayo sa akin? Halika na, Sol. Umuwi na tayo.
Lola, sa tingin niyo po, nasaan po ba kayo ngayon? Aba, malay ko. Nagising na lang ako na nandito ako. Nasaan na ba tayo? Nandito nga tayo sa bahay. Bahay mo to. Tayo ang nagpatayo nito. Hindi mo na ba maalala? Ano ba'y pinaglololoko mo, Sol? Paano tayo magkakabahay ng ganito kalaki? Mahirap lang tayo. Pinag-ipunan natin tong bahay na to. Tayo mismo ang nagpatayo nito para sa mga anak natin. Ay, sandali. Nasaan na pala yung mga anak natin? Nasaan na si Amanda? Si Victor, baka lumabas na naman yun ng bahay, ah? Lo, uminom na po ba siya ng gamot? Hindi pa. Mamaya pa dapat siya iinom. Lumalala na yata yung demensya ni Lola. Hindi na niya maalala na dito siya nakatira. Teka, sandali. Anong ginagawa mo, Luna? Iihi ako. Kanina pa ako naiihi eh. Huwag ka dyan. Nasa loob yung... Hayaan niyo na lang po. Ako na lang pong maglilinis nito mamaya. La, okay na po ba? Kung tapos na kayo, pumasok na po tayo sa loob. Sino ba kasi ang may-ari ng bahay na to? Bakit tayo nandito? Bagong bahay ba to nila, Patricia? Opo, bahay po nila to. Gusto niyo po bang tignan sa loob? O sige, nasan ba si Patricia? Gusto ko siya makausap. Luna, matagal nang patay si... No, hayaan mo na lang po. Sa mga ganitong sitwasyon, ang dapat nating gawin, sabayan na lang natin si Lola. Hindi natin malalabanan kung anong tumatakbo sa alaala niya ngayon. Natatakot lang ako. Paano kung isang araw, hindi na rin niya ako maalala? Hayaan niyo po. Babalik din po ang mga alaala niya kapag nakainom na siya ng gamot niya. Ano la? Pasok na po tayo? O sige. Hanggang ngayon ay wala pa ring lunas para sa demensya, Papa Dudut. Pero may mga available naman pong mga gamot para makatulong sa sintomas nito. Simula noon ay nanirahan na si Tito Victor kasama ang pamilya nito sa bahay para mabantayan nila si Lola tuwing nasa trabaho ako. Tinuruan ko sila kung ano nga ba ang dapat gawin para hindi lumala ang sakit ni Lola. Kapag wala ako sa trabaho ay ginagawa ko naman ang lahat para matulungan si Lola na gawin ang dating routine niya sa araw-araw. Tulad ng pagwawali sa harapan ng bahay tuwing umaga at pakikinig ng barangay love stories tuwing tanghali. Sinasamahan ko rin siyang magluto at manood ng teleserye sa gabi. Minsan hinahayaan ko siyang magkwento tungkol sa nakaraan niya. Paborito niyang ibinabahagi sa akin ang mga araw na magkasama sila ni Lolo Sol. Naikwento rin niya sa akin ang first love niyang si Manuel at ang best friend niyang si Patricia na pareho nang sumakabilang buhay. Hindi rin siya iniwan ni Lolo Sol na laging nasa tabi niya saan man ito magpunta. Sa loob ng sumunod na 3 taon ay hindi na namin napigilan pa ang paglala ng sakit ni Lola. Pero kahit ganoon ay sinika pa rin namin siyang bigyan ng komportable, tahimik at masayang buhay, Papa Dudut. Papa Dudut, taong 2023 na siguro ang isa sa mga pinakamalalang taon para sa akin. Ang mga oras na ito ay hindi na makalabas ng kwarto si Lola. Hindi na niya kami kilala noon. Nakahiga na lamang siya sa kama at palagi nakatitig sa kisame ng kanyang kwarto. Nakasuot na siya noon ng diaper at araw-araw na siyang hinahainan ng pagkain sa kanyang silid. Kahit ganoon ay nanatili si Lolo Sol sa tabi ni Lola. Doon na sila mismo sa loob ng kwarto sabay na kumakain. Kahit na hindi siya maalala nito ay araw-araw na ikinikwento ni Lolo kay Lola kung paano ang naging buhay nila noong malakas pa sila. Para mabantayan ng maayos si Lola Luna, ay isang helper ang kinuha ni Tito Victor para magbantay kay Lola 24/7. Busy na rin kasi siya noon dahil sinusubukan niyang isalba ang restaurant business nila Lola na nagsara noong pandemic. Papa Dudut, nakakadurog ng pusong makita na ang babaeng nagsilbing ina noong ako'y naulila ay hindi na katulad ng dati.
Wala na ang dating mga ngiti sa mata ni Lola habang nakaharap sa kalan at nagluluto ng sangkaterbang ulam. Wala nang mga kwentuhan namin bago matulog tungkol sa masasayang alaala niya noong dalaga pa lamang siya. Hindi na nito nadidiligan ang mga halamang kinokolekta niya sa nagdaang taon. Hindi na niya nasusubaybayan ang paborito niyang palabas sa TV. Minsan ay napapaiyak na lamang ako habang pinagmamasdan ko si Lola na mag-isang nagsasalita habang binabalikan ang nakaraan sa kanyang alaala. Lola? Hello, Lola. Kumusta na po? Maayos naman. Ikaw ba yan, Amanda? Nasaan ang tatay mo? Ako po to, si Estrella. Sinong Estrella? Ako po yung apo nyo, yung anak ni Amanda. May anak na si Amanda? Kailan pa? Matagal na po. Halika, tulungan ko na po kayong bumangon. Kaya niyo po bang umupo? Sige. Aray ko. Alalayan mo ko, iha. Kasi masakit na tong likod ko. Sumandal na lang po kayo rito sa unan. Papalitan ko lang po tong diaper nyo, ha? Tapos pupunasan ko po kayo ng maligamgam na tubig. Nasaan ba si Sol? Nagluluto po ng hapunan. Gutom na po ba kayo? Oo eh. Ano bang ulam? Nagluluto po si Lolo ngayon ng pork and beans. Antayin nyo na lang po. Dadalhin niya po dito yung pagkain tapos sabay-sabay po tayong kakain. Ikaw na ba yan, Apo? Ang laki mo na pala. Naaalala nyo na po ako? Oo naman. Bakit naman kita makakalimutan? Kamukhang kamukha mo ang nanay mo. Pareho kayong maganda. Sa'yo po kami nagmana ng ganda eh. Sayang, hindi mo naabutan si Patricia at Manuel kanina. Naipakilala sana kita sa kanila. Sino po? Si Patricia, yung kaibigan ko. Tsaka si Manuel na manliligaw ko. Lola, si Patricia po at saka si Manuel, matagal na po silang patay. Anong pinagsasasabi mong bata ka? Matakot ka nga sa lumalabas dyan sa bunganga mo. Kumato ka sa kahoy at baka magkatotoo pa yan. Paano sila patay? Kausap ko lang sila kanina. Teka, nasaan na nga ba sila? Hindi man lang sila nagpaalam sa akin. Ano po bang pinag-uusapan niyo, Lola? Nangumusta lang sa akin si Patricia. Namimiss na daw niya ako eh. Hindi ko alam kung saan yun nagpunta at ang tagal niyang hindi nagpakita sa akin. Mabuti naman po at maayos pa rin ang lagay nila ngayon. Oo, wala silang ipinagbago. Pareho sila ni Manuel na hindi tumanda. Nakakatuwa nga eh. Parang ngayon lang ulit kami nagkita-kita. Si Lolo Sol po ba? Naaalala niyo pa siya? Oo naman. Bakit ko siya makakalimutan? Asawa ko yun. Opo, tama po kayo. Asawa niyo po si Lolo Sol. Nasaan na nga ba siya? Gusto niyo po tawagin ko siya? Nandyan na po pala siya. Gutom na ba ang lahat? Nandito na ang pagkain. Saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinihintay rito. Dalian mo na makapunta na ako sa karinderya. Baka hinihintay na ako ng mga suki ko ron. O sige, kumain na tayo. Estrella, ihanda mo na tong pagkain ng lola mo. Sige po. Lo, ang saya ko ngayon. Alam niyo po kung bakit? Bakit? Kasi po, naalala na ako ni Lola. Tinawag niya akong apo. Mawala ka man sa isipan niya. Tsak ako na kailanman, hinding-hindi ka mawawala sa puso ng lola mo. Halika na, kumain na tayo. Huwag ka nang umiyak dyan. Maiiyakin mo rin ako eh. Papa Dudut, March 15, 2023, namatay si Lola Luna. Si Lolo Sol ang unang nakakita sa kanya.
Bumangon siya ng maaga noong araw na yon para ipagluto ng agahan si Lola. Pero pagbalik niya sa kwarto ay saka lamang niya napansin na hindi na pala ito humihinga. Namatay siya sa kanyang pagkakatulog, Papa Dudut. Tahimik, mapayapa at may ngiti sa kanyang mga labi. Naalala ko pa rin hanggang ngayon ang huling gabi na magkakasama kaming tatlo 8:00 na noong binibihisan ko si Lola. Bigla siyang naging madaldal at nagulat nga ako noon dahil bigla niya kaming naalala. Imbes na matulog ng maaga ay nakipagkwentuhan kami sa kanya dahil noon lamang ulit siya naging aktibo. Para nga siyang walang sakit noon, Papa Dudut. Nagbalik tanaw kami sa mga masasayang pangyayari sa buhay namin noon. Nagkwento pa nga niya ang tungkol sa pag-amin niya noon kay Lolo Sol sa kasagsagan ng bagyo habang nasa bubungan sila ng isang bahay. Sobrang saya ko ng time na yon, Papa Dudut, dahil puro tawanan lamang kami. Ginamit ko ang chance na yon para magpasalamat sa kanya sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa akin at sa nanay ko. Sinabi ko sa kanya na sobrang proud ako dahil inabot niya ang mga pangarap niya para sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Pumikit siya ng gabing yon na masaya at may ngiti sa mga labi hanggang sa hindi na po siya dumilat, Papa Dudut. Lo, okay lang po ba kayo? Oo, okay lang ako. Gusto niyo po bang umuwi na tayo para makapagpahinga na kayo? Dito na lang muna tayo sa sementeryo. Gusto ko munang samahan ng lola mo. Hindi po ba kayo napagod sa libing? Hindi ko pa ramdam ang pagod ngayon. Mas nangingibabaw pa rin yung sakit ng pagkawala ng lola mo eh. Alam ko po yung nararamdaman niyo, Lo. Ako man hirap pa rin akong tanggapin na wala na si Lola. Kung pwede lang sana na dito na ako tumira gagawin ko. Lo, Di ko pa kayang iwan ang lola mo, Estrella. Nangako ako sa kanya eh. Sinabi ko sa kanya na di ko siya iiwan. never niyo naman po siyang iniwan eh. Simula noon hanggang ngayon, lagi kayong nasa tabi ni Lola. Hindi niyo siya pinabayaan. Pero kahit na, parang hindi ko alam. Paano ko nagagawin ngayon yung party ko bilang asawa niya kung wala na siya? Isipin na lang po natin na nasa masayang lugar na ngayon si Lola. Opo, masakit na wala na siya sa tabi natin. Pero hindi ba mas panatag na ang loob natin na nakakapagpahinga na siya? Na wala ng paghihirap? Mamimiss ko ang lola mo. Sobra. Ako rin po. Ang daya niya. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Parang kalahati ng pagkatao ko ang nawala nung namatay ang lola mo. Paano ko ngayon naharapin ang kinabukasan nang wala siya? Parang wala na akong rason pa na manatili rito eh. Lo, wag niyo naman pong sabihin yan. Parang gusto ko na ring sumama sa kanya. Wag naman po. Paano naman po ako? Mawawala na naman po ako ng magulang? Pasensya ka na. Hindi ko pa rin talaga matanggap eh. Naiintindihan ko po kayo. Nalulungkot lang ako na para bang unti-unti nang nabubura sa mundong to yung mga alaala namin. Yung mga kaibigan namin, kamag-anak, kakilala, isa-isa na silang nawawala. Yung panahon namin noon, napapalitan na ng bagong henerasyon. Nakakalungkot na wala na akong makausap tungkol sa masasayang nakaraan namin. Hanggang alaala na lang talaga ang lahat. Hindi po mabubura ang mga alaala ninyo ni Lola. Alam niyo po kung bakit? Kasi pinasa niyo na sa akin yung kwento niyong dalawa. Hindi ko man nasaksihan yung kabuuan ng pinagdaanan ninyo. Napakinggan ko naman ang magandang kwento niyong dalawa. At yung naging buhay niyo, makatitiyak kayong ipapasa ko rin to sa mga magiging anak ko. Na minsan, may isang dalaga at binatang pinagtagpo ng tadhana. Nagmahalan at bumuo ng isang masayang pamilya
na siyang dahilan kung bakit kami nandito ngayon. Maraming salamat, Apo. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Lo. Dahil kayo ang nagsilbing inspirasyon ko sa buhay. Sa ngayon ay nananatili pa ring masigla si Lolo Sol. Isang taon na simula noong nawala si Lola Luna, pero hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakakapag-adjust sa pagkawala niya, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang bakas niya sa mga puso namin. Ganun pa man ay patuloy pa rin kami sa pagsusumikap at paggawa ng mga bagong alaala sa ngalan niya. Papa Dudut, isa kayo sa mga nagbigay saya kay Lola Sol sa panahon ngayon. Paborito niyang tambayan ang veranda ng bahay namin, dala ang kanyang pananghalian at bitbit ang isang lumang radyo. Doon ay araw-araw siyang nakikinig sa Barangay Love Stories. Yun na raw kasi ang tanging paraan niya para alalahanin si Lola Luna. Tuwing nakatingin siya sa maaliwalas na kalangitan, ay nai-imagine daw niya na kasama niya si Lola mula sa langit at nakikinig sa programa ninyo. Yun na kasi ang nakagisna nilang libangan bilang mag-asawa. Kaya ako nga po naisipang magpadala ng sulat sa inyo para naman may bahagyang kwento ng lolo at lola ko. Sila ang patunay na ang pagmamahalang wagas ay kayang lagpasan ang anumang pagsubok sa buhay. Papa Dudut, lubos po akong nagpapasalamat sa inyo dahil pinagbigyan ninyo ang napakahabang kwento na ibinahagi ko sa inyo. Iyak akong matutuwa si Lolo kapag narinig niya ang sarili niyang kwento sa programa ninyo. Bilang nandito na lang din po ako ay gusto ko pong ipag-shout out ang number 1 listener ninyo. Walang iba kundi ang aking Lolo Sol, pati na rin ang mahal kong si Lola Luna. Ito na po ang wagas ng aming kwento. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Estrella. Lahat po tayo ay pangarap na makasamang tumanda ang taong pinakamamahal natin. Sa panahon ngayon ay mahirap na itong maranasan. Pero hindi naman po ito imposibleng makamit. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa iyong minamahal para ikaw at ang iyong minamahal ay sabay na tumanda.